Live mula sa UCA News Center, ito ang mapagpalang morning news. Kasama sina Safia Sarol, Renee Ani, at Aliyah Ariola. Magandang araw! Ako po si Safia Sarol. Ako naman si Renee Ani. Ako naman po si Aliyah Ariola. At ito ang Mapagpalang Morning News! Sa ulo ng mga balita, mga prutas na kilala sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, makikilala. Iba't ibang anyong lupa ng Visayas, masisiyasat. Sari-saring klase ng putahe na inihahanda sa pagkainan, kilalanin. Anyong sayo, ating silipin ang mga likas na hayop sa Visayas. You're my hero! Mga kilalang bayani sa Pilipinas, aalamin. Prutas na kilala sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, sisiyasatin. Magre-report si Marcos Dalanan mula sa Soc Sargent, Romer Trinidad mula naman sa Eastern Visayas, at Sheena Posadas mula sa Batangas. Reporters, siyasatin nyo. Maraming salamat, Safia. Narito po ako ngayon sa Soc Sargent. Alamin natin kung ano nga ba ang benepisyo at sustansya may dulot ng rambutan. Kasama ko si Ginoong Jen Cortez na isang magsasaka ng rambutan. Ano po ba ang magandang benepisyo ng rambutan? Ang benepisyong nakukuha sa rambutan ay binabawasan nito ang epekto ng diabetes. Pinapababa rin nito ang presyon ng dugo at pinapataas ang digestive function ng ating katawan. Maaaring gamitin ang rambutan para sa bacterial at viral infection. Bukod pa rito, maaaring mabawasan ng rambutan ang pamamaga dahil sa katangian nito bilang antioxidant. Narito naman ako sa Eastern Visayas upang alamin kung mayroon bang mabuting dulot sa kalusugan ang langka. At kasama ko si Ginoong Daniel Calhid, isang magsasaka ng langka dito sa Eastern Visayas. Marang magagandang benepisyo ang langka. Sa ating katawan, ito ay mayaman sa fiber na nakakatulong sa ating digestive system. Mayaman din ang langka sa protein, potassium at mga bitamina gaya ng vitamin C at B. Narito naman ako sa Batangas upang matuklasan isang prutas na mayaman sa magagandang benepisyo sa ating kalusugan. Ang atis, kasama ko si Ginoong Genesis Reyes, isang magsasaka ng atis dito sa Batangas. Kilalang atis sa Logo Batangas dahil ang lugar na ito ay mayroong 508 hektaryang taniman at pinangangalagaan ng libo-libang magsasaka. Alam mo ba ang nakatulong ng atis sa sipon at langnat? Maganda ang atis rin ang pagbababa ng blood sugar level ng ating body. Maganda rin ang atis sa paglunas sa diarrhea. Samahan naman natin sina Micaela Rodriguez, Jamir Alvarado at Adriana Villafranca mula sa iba't ibang panig ng bansa upang tuklasin ang mga anyong lupa at tubig ng Pilipinas. Reporters, siyasatin nyo! Maraming salamat, Renel. Narito ako sa Chocolate Hills sa Bohol upang makita ang kagandahan ng mga burol na ito at malaman ang taglay nitong kasaysayan. Narito ang pahayag ng isa sa mga tour guide dito, si Binibining Franz Barria. Isa po ako sa matagal nang naninirahan
malapit dito sa Chocolate Hills. At totoong napakaganda nito. Ang Chocolate Hills ay hindi masyadong mataas. Sumusukat ito mula 100 hanggang 395 feet lamang. Narito naman ako sa isla ng Boracay. Ang Boracay ay isa sa pinakakilalang pasyalan ng mga lokal at foreign tourist sa Pilipinas. At kasama ko si Ginoong Alec Lumio, isang tour guide dito sa Boracay. Talagang napakagandang ng isla ng Boracay. Inaturing itong isa sa pinakamagandang beach sa buong mundo dahil sa marabulbos na buhangin sa mga dalampasigan nito. Sikat din ang Boracay sa mga resort at kainan dito. Kaya naman dinarayo ito ng mga Pilipino at mga banyaga. Narito naman ako sa isa ring magandang tanawin na matatagpuan sa pagitan ng Leyte at Cebu. Ito ang Kalangaman Island. At kasama ko si Binibining Nicole Pijing, isang tour guide sa islang ito. Ano ba ang kakaiba sa Kalangaman Island? Bukod sa pinong puting buhangin sa isla, napakalinaw din ng tubig sa dagat na nakapalibot dito. Napakaganda ring pagmasdan ang paglubog ng araw dito sa Kalangaman Island at dahil sa mga ito ay unti-unti nang nakikilala ng mga lokal at foreign tourists ang islang ito. Nakakatuwa naman ang mga reporters natin kung saan-saan na nakarating. Oo nga, padalahan nyo na lang kami ng mga pasalubong ha. Ops! Hindi pa dyan nagtatapos. Lumibot din sa buong Pilipinas sina Ayon Balmes, Ace Aris at Gabriel Cero para tuklasin ang masasarap na putahing paborito ng mga Pilipino. Salamat, Alia! Narito ako ngayon sa Malate, Manila upang tuklasin at tikman ang maanghang pero masarap na Bicol Express. Kasama natin ang chef na si Binibining Naisenademe. Bakit nga ba tinawag itong Bicol Express? Tinawag itong Bicol Express ni Ginang Celi Calao sa isang paligsahan sa pagluluto sa Malate noong 1970s. Ito ay hango sa pangalan ng Bicol Express Railway na dumadaan mula Tutuban sa Maynila hanggang Legazpi, Albay. Sa Bicol Express na ito ay maanghang. Pero alam niyo ba na itong Bicol Express ay mayaman sa vitamin C, iron at magnesium? Kaya tara na, magluto na tayo ng Bicol Express. Narito naman ako sa isa sa mga pinipilahan na kainan. Malapit sa palengke rito sa Parañaque. Kasama ang chef na si Binibini Atasio Manrique. Ang kanyang espesyal na recipe ay mechado na talaga namang napakalinamnam dahil sa lasa at dami ng sangkap. Hindi tinipid. Saan ba nagsimula ang mechado? Ang pangalang mechado ay nagmula sa salitang Espanyol na mecha or micha, iyong sinisindihan sa mga kandila. Ito ay dahil ang mga piraso ng karne ay mukhang mga kandila. Bukod sa pagiging malasa ng mechado, ito rin ay mayaman sa iron at protein mula sa karne at vitamin B. Kaya ang mechado ay masarap na masustansya pa. Narito naman ako sa Cavite upang tuklasin ang isang putahe na hindi lang masarap, masustansya at kataham-taham din. Ito ang tinola. At kasama ko si Chef na Binibining Sabrina Iniego, isang eksperto sa pagluluto ng tinola. Ano nga ba ang meron sa tinola? Ang tinola. Ang tinola ay isang sikat na putahe ng mga Pilipino noon pang panahon ng mga Espanyol. Ang tinola ay isang malinamnam na putahe na may sabaw na kadalasang sinasaguhan ng manok, hilaw na papaya o sayote.
sa dahon ng sili or malunggay. Ang sabaw nito ay nagiging malasa dahil sa luya, sibuyas, at patis. Ang tinola ay mayaman din sa sustansya gaya ng protein, vitamin A at C, iron at potassium. Malilamnam na, masustansya pa. Pagkatapos natin sa mga ulam, prutas at anyong lupa, puntahan naman natin sina Cain Asis, Joaquin Ferre at Haider Roble. Nakikilala rin ang iba't ibang likas na hayop sa isla ng Visayas. Reporters, siya sa atin nyo. Mga kababayan, narito ako ngayon sa La Paz, Leyte. At mayroon tayong isang kababayan na nakakita ng isang baboy ramo na nagwawala di kinasabigan. Ano bang itsura ng baboy ramo? Ang mga baboy ramo ay mga baboy na may kulay itim na balahibo. At karaniwang sa kagubatan nilang makikita. Kumpara sa mga tipikal na baboy, ang baboy ramo ay matapang at maaaring manuwag ng tao. Ngunit sa kabila nito, sila inituturing endangered species dahil sa pangangaso at pagkawala ng kanilang natural habitat o tirahan. Narito naman ako sa isla ng Bohol, kung saan bibisitahin natin ang isa sa pinakamaliit na uri ng unggoy sa buong mundo, ang tarsier. Kasama ko si Ginoong Jean Serrano, isa sa mga nangangalaga ng mga tarsier dito sa Bohol. Ang mga tarsier dito sa Bohol ay mga maaamong uri ng unggoy na kadalasang makikita sa mga kagubatan. Ito ay may malalaki at cute na mga mata. Karaniwang kinakain ng mga tarsier ay mga insekto gaya ng tipaklong. Kahit na napaka-cute ng mga tarsier, sila ay tinuturing ng ring endangered species dahil sa paghuli ng kanila ng mga tao at unti-unting pagkawala rin ng kanilang mga tirahan. Kaya alagayin natin ang mga tarsier upang hindi sila tulungang maubos. Narito naman ako sa Panay upang tuklasin ang isa sa mga natatanging uri ng usa na dito lamang matutagpuan ang Visayan Spotted Deer. Kasama ko si Binibining Kasisoran, isa sa mga nanangalaga sa mga spotted deer dito sa Panay. Ang Visayan Spotted Deer ay may maliit at maikling mga paa. Ngunit ito na ang pinakamalaking endemic species ng usa na matatagpuan sa Pilipinas. Ang species na ito ay madaling makilala sa iba pang mga species ng usa sa Pilipinas sa pamamagitan ng natatanging A-pattern na beige spot sa malalim na kayumangging likod at gilid nito. Ang mga lalaki ay mas malaki kaysa sa mga babae at may maikli, makapal at maumbok na sungay. Maraming salamat kay Joaquin at Haider mula sa iba't ibang panig ng Visayas. Ngayon naman ay sasamahan tayo ni Kian Kapulong na nakikisaya sa isang pagdiriwang kung saan kanilang kinikilala ang mga bayani ng Pilipinas. Kian, siyasatin mo! Magandang araw! Narito po ako sa Barangay Maligaya at ngayon po ay may isang palaro tayong matutuhayan. Ang paborito nating Pinoy henyo na may temang magabayani ng Pilipinas. Pinoy Henyo! Tao!
Artista. Hindi. Bayani. Oo. Jose Rizal. Tama! Tao? Matapang na tao? Oo. Andres Bonifacio? Tama! Tao? Oo. Artista? Pwede. Bayani? Oo. Kapangalan ng isda? Pwede. Lapu-lapu? Tama! At yan po ay ang mga masasayang taganapan dito sa Barangay Maligaya. Ako po si Kian Tapulong. Balik sa inyo, Kian sa studio. Maraming salamat, Kian. At iyan po ang kabuuan ng mga nakalap naming balita mula sa 4 na sulok ng Pilipinas. Samahan po ninyo kami muli sa aming paghahatid ng mga makabuluhang balita at impormasyon. At mga cute na kaganapan. Ako po si Aliyah Ariola. Ako naman po si Sofia Sarol. Ako naman po si Renee Ani. At ito ang Mapagpalang Morning News!